Hello guys and welcome back to Tarot Page Philippines. So, gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon, and Rising na Aquarius. So, kung bago kayo, subscribe, like, and share. Kung hindi nyo pa alam yung Sun, Moon, and Rising nyo, kasi importante to, sa dulo po ng video natin, meron tayong link para dito para mapanood mo. This is for April 11 to 20. So, and remember guys, that the readings will be for guidance purposes. Use your free will wisely. And I'm also inviting you guys to click the join button sa baba para maging member so you could gain access sa ating mga exclusive and extended readings and some additional perks as well. Sa mga kailangan po ng private reading, spell works, or even daily horoscope, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page and may admin po tayo na tutulong sa inyo. Sa mga gusto po mag-donate para maging cat food nito, makulit na to, pwede nyo i-click yung thanks button sa baba. So, Aquarius, kamusta ka ba? At ikaw, dito ka muna. Wala akong, ayan, mamaya, ayan, dito ka. Ayun ako, bibig ko. Ayan. Gusto niya sa cards eh. So, Aquarius. So, we have here the Four of Pentacles and Mending. Ayan. So, kamusta naman? Medyo magkakaroon tayo ng villain era. Ano ba? Ano ba target mo? Sino bang bet mo? Ikaw ba si Maleficent? Ikaw ba si Ursula? Ikaw ba si Gaston? Anong Disney, anong villain ang gusto mo? Sino ba yung gusto mo ngayon? Yung energy nilalabas mo. Kasi this is a time for you to reclaim eh. Ito na yung, naramdaman mo sa sarili mo na, deep inside that, I need to take back what is mine. Kailangan kong bawiin yung mga ninakaw sa akin. Kailangan kong agawin yung mga hinurbat nila sa akin. Parang siya, parang pala titignan na parang clearing operation. Na ang dami nakahambala sa sidewalk na pang-public, pero ginagawang private property. So, yun yung ginagawa mo ngayon. Naramdaman mo na kailangan mo na i-call back yung energy mo. Kailangan mo na bawiin yung dapat para sa'yo. And that's not a problem. Kasi, para sa squatter lang yan eh. Kung sino yung kung ano yung talaga yung lupa, then, dapat siya yung, pag kinuha niya na, ibibigay na, di ba? Hindi yung mga, may mag-iinarte pa, paglalaban daw, kasi matagal sila doon. No! It's a no. Kasi, it belongs to someone rightfully. And the energies din na tatawagin mo are the energies that rightfully belongs to you. So, okay lang yan. Kaya magiging masama ka talaga sa kwento nila. Kasi, sila yung kumbaga, you're just correcting things eh. And hindi nila matanggap yun. Of course, ending nun, isa kang kontrabida sa storya ng nila. So, ano ba? Crossing you. So, meron tayo itong Page of Wands tsaka See Time to Go. Ayun na nga. Para some of you guys, medyo may part na parang you're scared or parang ayaw nyo as much as possible ng confrontation. Parang feeling nyo napaka low energy yung ganun. Unfortunately, kailangan mo siyang gawin. Kasi may mga tao talagang sabihin natin mga kapalamuka. Alam mo yung mga tipong ito pa eh. Para sa utang lang, na kapag siningil mo, parang ikaw na maniningil, ikaw pa yung mahihiya na tanungin, asan na yung pera ko? Parang alam mo yun, parang ikaw pa yung mag-a-adjust para hindi sila ma-offend. So, yes, you will need to confront them. Ito na yung point na i-enforce mo kung ano yung dapat mo enforce. Kasi hindi lahat makukuha sa tamang usapan. Itong mga taong to na medyo makapal ang mukha, kailangan mo silang diretsuhin. Yun lang yun. Medyo tapusin na natin yung pagiging mabait natin. So, doon tayo sa medyo kontrabida, kahit hindi naman taga sila bida. Now, your desired card here is the Three of Cups and all that glitters. Alam mo yun, nag-desire ka pa rin na sana matauhan sila or andoon na magkusa sila. Ayun nga lang, sorry na lang Aquarius, pero dream on na lang tayo, mangarap na lang tayo. May mga pangarap na mahirap matupad. Especially kapag yung yung kapal na mukha ng mga taong to is gakalyo na talaga. Na hindi na kaya ng hindi na kaya.
Ando na, yes, you want as much as possible. You want to make at peace. Sana, ando na sabi ng Three of Cups. Sana magkaroon na lang yung maayos na usapan. I'm sorry, may mga wish tayo na hindi matutupad. At isa yan sa mga wish na hindi matutupad sa'yo. Kaya, talagang medyo force ang gagawin mo. Now, yung desire card mo is the High Priestess siya kasi TikTok. Alam mo yung ang haba, in fairness, ang haba ng pasensya mo ang tagal mo bago ang tagal mong nananahimik at ang tagal nyo pang nananahimik. Pero kahit alam mo yun yung deep inside, gusto mo nang sumabog na parang vulkan. Gusto mo nang mag-erupt. Pero, you're trying to keep at peace. Pero sabi nga nung TikTok you're wasting your time. Matagal na andoon na dapat, matagal mo na tong kinonfront. Hindi ko alam kung isang tao to or group of people to. Kailangan mo dapat matagal mo to kinonfront Ikaw na mismo yung dumiretso para yung tipong, asa na yung pinangako? Asa na yung promise? Asa na yung, kung utang to? Asa na yung utang? Sabi mo sa akin, next week, yung next week mo, 2 years ago. For the confrontation talaga. Because yun naman kailangan mo. Pag na-callback mo na yung mga kailangan may callback, tapos na ang usapan. And, kasi itong sa past mo, influential sa past mo, we have here is yung to be fair, tsaka si 8 of Cups. You try as much as possible. Actually, ang dami nga sa'yo, nag-try na mag-extend pa ng help sa mga tao. Ito parang you're trying to create opportunities for them para kahit papano matulungan nila yung sarili nila. May mga tao talagang tamad. May mga tao talaga, mas gusto lang iasa. May mga tao na sabi na, yun basic ko lang talagang term, pabigat. Na feeling nila napaka-importante nila masyado na dapat may ginagawa ka para sa kanila or you're doing that. Kumbaga yung pagtulong mo para ang tingin nila, well, dapat matuwa ka, tinutulungan mo ako. Parang, hello? Kamusta ka naman? Parang, wow Alam mo yung in fairness ang haba nung pagtitimpi mo dun sa mga yun. But this is actually a time for you to break yung illusion nila. Welcome to Neptune and Aries. Talagang basagan to ng babasagin mo na yung pagiging delulo nila at this point. Now, let's check ano ba yung pwedeng maging ikaw in the near future. We have here the Hermit and Come to the Edge. Eto na nga. Hindi kita masisisi kung ilalabas mo yung mga mga resibo mo, mga alas mo, possible even the screenshots, audio recording, video recording, para lang talaga mailagay mo sa lugar tong mga taong to. Yes, talagang you will continue, medyo magko-continue ka na maging masama sa kwento nila. Kasi naging masyado mabuti ka na. Hindi nag-work, naabuso ka. Di labas natin ang sungay natin, di ba? Ganun talaga. Kapag hindi makuha sa pakiusap, just take it to the next level. Buti nga, hindi katulad ko. Ako, I drag them to hell. Pero, matututo tong mga to. Andoon yung punto na makikilala nila yung other side mo na pagiging Aquarius. So, kung nakaka-resonate ka sa readings natin, I would like to invite you to click po yung join button sa baba to gain access to our extended readings and additional perks. But for now, let's check kung ano ba. Tuloy mo natin yung reading mo for now. Now, so yung physical environment mo, we have here the 5 of Swords, tsaka C to the sea. Bakit ikaw yung mag-a-adjust? Wag. Hindi mo, alam mo kasi, ginagamit, yes, iintindihan natin na you're trying to be logical, you're trying to find a way na ma-resolve to in a diplomatic way. Ang problema, kaka-diplomatic way nga, walang nangyayari. Kasi, they're using yung
mga ginagawa mo, they are using the things that you are trying to impose in a positive way para sa sarili nilang kapakanan. Yung mga tipo yan nagsalita ka na hindi maganda. Hala, ito mga ano eh, yung mga linya na, hala, ganyan ka pala, nagbago ka na. Ay, talaga ba? Magbabago talaga ako. Kasi nga hindi mo pa ginagawa yung mga kailangan mo. Yung hindi mo pa binabalik yung kailangan mo ibalik. So, stop. Stop na. Stop na tayo, Mario, sa masyadong considerate. Kasi, pwede ba siya gulo gawin to sa iba who knows how to be considerate as well. Pero, kasi ito, mamaya makita ko sa extended reading kung sino to. Ano eh, yun na lang term ko, makapal ang mukha. So, labas mo na yung, yung pagiging masama mo. Tuloy na natin, tuloy mo na siya. Total yun naman ang tingin sa'yo. Ay, di panindigan na natin, di ba? Yun pala eh. Madali kayo makausap eh. So, yung emotional environment mo, we have here the Queen of Swords and Happy. Ayun na nga. Ano ba yung sa isang movie, kay Angelica Panganiban yun eh. Parang walang sasaya, walang magpapasko, walang magba-Valentine's, walang mag-New Year, walang magbo-birthday hanggat walang magiging masaya hanggat hindi sinasabi. I forgot ko sa movie yun eh. Pero it was a nice movie. Parang gano'n na yung emotions mo. Your mind is trying to push your emotions down. Pero andoon na yung emotions mo, yung inner self mo, puputok na. And hindi kita sisisihin na magiging direct ka na doon sa tao or magiging negative na yung dating mo. Kasi sometimes to obtain balance sa buhay, sometimes para kailangan maitama ang mga bagay, kailangan meron laging gumawa ng difficult decision na maging masama sila. Sila yung gagawa nun. Yung mga tipong confrontation, yan. Pangit man sa pamingin ng iba, pero kailangan pa rin kasing gawin. Ayun na nga. Your desire card here is a Queen of Wands and go the distance. Okay. So, ang gusto mo lang naman talaga is to go back. Yung isa sa mga, hopes and fears mo to. Yung mga desires, parang kung pwedeng maibalik yung dati, kung may babalik ko lang ang dating ikot ng mundo. Pero unfortunately, we cannot. Sinasabi ng card sa'yo. Andito na, ito na yung mga manifestation, ito yung mga wishes na hindi na pwede. Hindi mo na, wag kang manghinayang ang tagal mo nang kakilala yung tao. Wag kang manghinayang na may rami kayong pinagdaanan. Manghinayang ka na ikaw na yung ginagawang sangkalan. Manghinayang ka, maawa ka sa sarili mo na ikaw na yung ginagawang scapegoat. Maawa ka sa sarili mo na inaabuso ka na. Because at the end of the day, you need to always think about me, I, and myself. Hindi yung pagiging selfish. Kasi, it's only rightful. Kasi sino naman, tawag ito, sino naman tinong tao, isa-sacrifice sarili nila sa mga tao or sa isang individual na wala namang pake sa kanila. Diba? Kumbaga, kung titingnan natin, mas marami ka pang ambag compared sa kanya kung magkukwentahan kayo. Now, the possible future we have here is the Queen of Cups and regeneration. Well, congrats. A lot of you will still be deciding naman na to really get away from this individual or this group of people. Kasi, andoon na yung pagiging dilulo nila talaga, stage 3 na, gano'n. Papunta na stage 4. At medyo mahirap na silang i-reach. Kumbaga, it's the universe who will be doing its job para i-reach out na sila. On your end, hinihiwalay ka lang ng universe. Kasi baka mamaya mahawa ka pa. Ngayon, siyempre, pag hiwalay mo, kukunin mo yung mga resources mo. Diba? Kunin mo yung mga gamit mo. Kung nagpahirap ka, kukunin mo rin siya. Because you need to start all over again. And then, with the card of regeneration, yun na nga, expect mo na. Ikaw na yung bagong, kalaban sa buhay nila. Pero in reality, wala tayong pakialam dun. Kwento nila yun eh, buhay nila yun, sirain nila yung buhay nila. Importante ikaw,
you get out of it as soon as possible. Pero sino nga ba to? At saka kailan ba itong mga confrontation na to? Let's check it in your extended reading. Para mapanood yun, i-click mo yung join button sa baba. Remember, the readings that we did, they are for guidance purposes, so use your free will wisely. And if you're new, subscribe, like, and share. So, Aquarius, maraming salamat. God bless. Namaste, Hare Krishna, and blessed be. And hope to see you sa extended reading. And mula po dito sa Dominican Hill in Baguio City. Have a great day. I'll see you soon.